So ayan, magandang araw po sa ating lahat mga kabakyard. So ngayon po, ipagkumpara po natin ang dalawang klase ng Shamu. So kayo na po ang humusga kung may kaibahan po ba sa mga Shamung ito. Gawa po ng, may mga nagtatanong po sa atin at nag-inquire kung ano po daw klase ng Shamu. Yung nagpapakita, nagsasend ng picture, nagsasend ng video, kung anong klase ng video ay ng mga Shamu ang mga pinapakita nila. So, yan po sa paraang yan, hindi po natin yan masasabi agad na kung anong klaseng Shamu. Gawa po, ang may-ari lang po talaga ang nakakaalam kung ano po ang bloodline o ano pong klase ng Shamu ang tawagin na po natin, pinag-chapsuy niya para lumabos po yung manok na kanyang ibinebenta. So, ngayon po, magsasample lang po tayo ng atin pong mga Shamu. Kayo na po ang humusga kung sa tingin nyo maganda o sa tingin nyo ay hindi naman po kagandahan. Disclaimer lang po, gawa po ng hindi naman po natin matatawag na sobrang ganda ng aking mga manok. Para sa iba maganda, para sa iba hindi din. So ibig sabihin po niyan, ang kagandahan po talaga ng manok ay depende po sa tumitingin. So ngayon po, magpapakita po tayo ng isang klase ng ating Shamu. Ito po yung Dompo tree natin na Shamu. So ayan, kung mapapansin nyo po, ito po, ayan. Ayan. So ayan. So ito po yung itsura ng Dompo strain po natin. So saan po ba galing ang ating Dompo? Ito po, hindi na po siya full-blooded na Dompo na pure. So, ibig sabihin po niyan, ito po ay Dompo strain na lang po ito. Hindi po ito yung Dompo na pure talaga na walang halo o walang pagchachapsuy. So, ito po, papakita po natin. Tingnan na lang po natin at ikukumpara po natin sa iba pang bloodline ng Shamu para ma-idea naman po kayo. So, ito po yung itsura ng ating Dompo strain. So, ayan. Itsurang kaunti. So, ayan. So, sa body build naman po, ganito po ang itsura. Yan, balahibo. Ayan, bigat mo. So, yan. So, ito po ang ating Dompo strain. Ito po, pag umaga talaga, nakaugalihan ko na po talagang hinihimas ko itong ating Shamu. So, yan. Bakit po ba natin hinihimas ito? Gawa po ng mga broadcock po talaga, mas maganda po pag nilalambing yan. Ilalambing natin sa umaga. Double purpose na rin po. Pag hinahawakan po kasi natin yung ating mga broadcock, kung hindi naman karamihan, malalaman din po natin kung ang atin po mga broadcock ay nasa kondisyon, gawa po ng makakapa po natin ang kanilang katawan. Saka mapapansin po natin sa kanyang pag-uugali at saka sa kanya pong balahibo. Kung kondisyon po ba ang inyong broadcock, pag hinihimas nyo po yun sa umaga, nilalagyan natin ng kamunting tubig. So, yan. Yung tubig, himas-himas lang po. Hinihimas po natin yung kaunti at sobrang init. Yan. Para magwapo naman po. So, ito po yung ating Dompo strain na Hugo. Anak po ito ni Hugo nung ating pong kanawayon. So, ito po. Yan. So, papakita po tayo ng isa pang klase ng Shamu. Kayo na po ang magkumpara kung may kaibahan po ba ang kanilang itsura at saka ang kanilang forma. So, saglit. So, ito na po yung sinasabi ko sa inyo na ibang klase ng bloodline. So, ito naman po ay Gohan. Ito po si Anan. Anan po ang tinawag ko dito. Ito po ay si Lolo Bron. Sa totoo lang, ito ay si Lolo Bron na atin pong gagawing broadcock. So, ayan. Yun. So, tingnan po natin ang kanyang itsura kung may kaibahan po ba sa ating Dompo. So, ayan. Ito po ang itsura niya. Tangkad. Aray. Saka balahibo. Yan. Makintaban po ito si Lolo Bron. Kintabin po ito si Lolo Bron talaga. Saka matakaw po ito. So, kung kayo po ang tatanungin ko, may kaibahan po ba sa kanilang mga pag-iitsura? So, yan. Kayo na lang po ang humusga
para kayo na rin po ang mabash kung ano ang mangyayari sa inyong paghuhusga. So, para sa akin naman po, kung ako po ang inyong tatanungin, ang kaibahan lang po talaga nila kung sa pangangatawan lang po, kaunting-kaunti lang po ang diferensya. So, bakit ko po ba masasabi? Gawa po yung dompo po. Matagal-tagal na rin po tayo nag-aalaga ng dompo strain ng mga Shamo. So, ang atin pong dompo strain na Shamo ay Arcline po yan. Arcline po ni B&B. So, Arcline buhol na po ang atin. Gawa ng tayo po ay nagpaparami rin ng mga dompo. So, ang kaibahan po ng mga dompo sa Gohan, itong kagaya po nito, yan. Sa pamangangatawan po, body build nila, yun po kasing dompo, medyo malalaki po ang buto niya at saka medyo malalaki ang kanilang pangangatawan o tawagin po natin sila na brusko at saka maskulado. So, kung ikukumpara nyo po sa ganitong Gohan na bloodline, ayan, sila po ay medyo malaki ng kaunti. Pero ito po, malalaki naman po sila. At saka, yung pundong po matangkad. Ito po naman, tamang-tamang height din lamang po ito. Pero kung ako po patitinginin sa balahibo, idol na idol ko po yung mga Gohan na ganito. Kung makipapansin nyo po, ayan o. Ayan. Makintab po ang kanilang balahibo. So, makintab. Tama naman, gusto nyo po ng warrior, yun po mga matatapang, tawagin po natin. Maganda po itong i-chapsuy natin o i-breed po natin ng halo. Gawa po ng maganda to, saka sabihin na lang po natin na medyo napapansin ko malakas ang stamina ng klase ng manok na ito. Tayo naman po, hindi naman po tayo naglalaban ng mga Shamo, so pan-display lang po ang atin. So ibig sabihin po niyan, hindi talaga natin naranasan na paglaban sila. Napapansin lang natin, gawa po ng pag nakakawala ito, ay medyo naglilibangan sila o tawagin natin, nagpapasingot, nagpapapawis po sila. So ito po, sobrahan po ang kanyang pagpapawis. Yan, kung mapapansin nyo po, ayan, pati ulo po, yung pinawisan, naubos ang kanyang balahibo sa mukha. So yan po ang katibayan na mahilig po talaga siyang magpapawis at saka malakas po ang kanyang stamina. So sana po meron po kayong idea ang kaunti na nakuha kung meron po ba talagang kaibahan ang iba't ibang klase ng Shamo sa pagmumukha at saka sa kanilang pangangatawan. So yan lamang po ang masasabi ko ngayong araw at saka maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat. Salamat!